Philippians sa chapter 1 verse 5. Glory to God. For your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of the very thing that he who has begun a good work in you will complete until the day of Jesus Christ. Sa Tagalog, mga kapatid, basahin natin. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw na Jesu Cristo. Praise the Lord! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang gusto kong dalhin sa umagang ito, ang sinasabi ng banal na kasulatan, the fruit of our partnership with the good man of the house. Ang bunga ng ating pakikisa sa sugo ng Diyos. Napapanahon, mga kapatid, na alam natin ang mga kapatid natin sa Filipos, in the book of Philippians, mga kapatid, makikita natin yan ang gawa ng mga taga Filipos, mga kapatid. Nang pasimulan ni Apostol Pablo ang gawain sa dakong yan, ang mga kapatid, sila ang unang bumalikan sa gawain ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya alam natin na sila ay bantog sa pagtulong mula ng pasimulan ang gawain. At tayo nagagalak, mga kapatid, sapagkat sa loob ng iglesia, tayo ay may kamalayan na tayo bilang kabahagi, meron tayong pagkakatiwalang tinanggap mula sa Diyos. Praise the Lord. Ano yan? Yan ay upang itaguyod ang gawain ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, ang pagtulong, mga kapatid, bad or evil, pag yan tinulungan mo, lalago. Amen. Halimbawa, sa sanlibutan. Ang drugs, mga kapatid, kahit bawal yan, pero maraming sumusuporta. There's a big demand of illegal drugs. Halimbawa na lang, mga kapatid, sa dako ng Pilipinas, alam naman natin yan, na halos araw-araw may pinapatay sa illegal na droga. Pero marami pa rin tao ang sumusuporta. They support by buying the drugs. Amen. Hindi lamang doon, marami pang bansa, marami ngayon, mga iba't ibang bansa, mga kapatid, na ang marijuana and other stuff na illegal drugs ay ginagawang legal. Halimbawa na lang dito sa dakot ito ng New Zealand. Alam natin, last election, meron tayong referendum, di ba? Sa mga bumoto. One of the referendum, mga kapatid, is cannabis. They want to legalize cannabis in New Zealand. Sapagkat malaki ang demand dito at marami din ang sabi kasi ng ating Prime Minister, mga kapatid. Malaki ang porsyento ng budget ng government ang napupunta lang sa mga drugs, like paghuli ng mga drug lords, yung mga pusher, tapos yung mga nahuli na ilalagay sa kulungan. Yung kulungan kasi, kung alam naman natin dito, mga kapatid, ang kulungan din na dito is parang luxury. Na ang nakakulong, pinapakain nila, may menu pa sila. Tatanungin kung ano ang gusto mong pagkain na... Ganun ang kwan nila dito. Ganun ang kulungan nila dito, kaya nga merong mga sabi-sabi, mga kapatid, pag nagbibiruan, kung wala kang hanap buhay, gumawa ka ng krimen, pumasok ka sa kulungan. Doon papakainin ka, masarap. Unlike yung kaisipan natin na pagkulungan, di ba, napakahirap, yung pagkain mo, halos hindi mo makain. Pero dito, iba. Ang government, meron silang tinatawag na pondo na nilalaan para sa mga prison nila. At the same time, mga kapatid, si Jacinta mismo, ang Prime Minister natin, she herself agreed, di ba? Nag-yes siya dun sa legalization of cannabis. Which is, kung ating titignan, kung susuportahan ng maraming tao
ang gawaing makasanlibutan, yung mga illegal drugs. Sige tayo sa loob ng iglesia. Amen. Ay suportahan natin ang gawain ng Diyos upang lumago ang gawain ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At what is the fruit of our partnership with the good man of the house? First, mga kapatid, natatayo ang gawain ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians 3 verse 10. Ang sabi dito, 1 Corinthians 3 verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsaligan at ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo sa ibabaw nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Unang-una, mga kapatid, ang bunga ng ating pakikipagkaisa sa mga sugo ng Diyos, maraming iglesia ang natatayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At alam natin, sabi nga ni Sister Roma kanina, we are already in 65 countries. Praise the Lord. And counting, mga kapatid. At hindi lamang yan, sa mga bansa, maraming local church ang nabubuksan. Halimbawa na lang dito sa dakong ito ng New Zealand. Pag sinabing New Zealand is one country, pero marami tayong church dito. Meron tayo church sa Auckland. Meron tayo sa Christchurch. At kung loloobin ng Panginoon, mga kapatid, ay magtatayo pa tayo. Magbubukas pa tayo ng mga gawain. Yan ay mga gugulin na galing sa mga ikapu at ambag ng mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At alam natin, hindi biro ang magsimula sa gawain ng Panginoon. Naalala ko, mga kapatid, way back, yung panahon ni Pastor Bioli, sa dako ng Hong Kong, mga kapatid, she is already the evangelist of Europe district. Siya, mga kapatid, most of her BFCM sacrifice from Hong Kong, dinala niya sa Europe. And from Europe, mga kapatid, nagkaroon sila ng pagtatayo ng gawain. Ang ginagawa nila, mga kapatid, yung kunwari pupunta sila sa Spain. Mga kapatid, yung si Pastor Bioli at yung kasama niya, mayroong parang Bible student na kasama. Ang mangyayari, mga kapatid, yung Bible student na kasama niya is one-way ticket lang. Si Pastor Bio is babalik siya doon sa parang headquarters. Iiwan yung manggagawa o yung Bible student sa Spain para magbukas ng gawain. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At yan, mga kapatid, nagagalak tayo sapagkat nakikita natin ang Europe ngayon. Marami ng mga local church ang nabuksan. Praise the Lord. To God be all the glory. At ang sabi pa, mga kapatid, na ang pagtatapat ng sugo ng Diyos ay dumadaloy sa atin. Glory to God. Amen. Yes, Lord. Kung ang sugo ng Diyos, nakikita niyo, mga kapatid, yung mga churches natin doon, yan ay sasama-samang ikapu. Kaloob ng ating mga kapatid. Mga nagtatapat. Amen. Kung ang sugo ng Diyos, mga kapatid, ay hindi naging tapat, wala tayong mga churches na ganyan. Amen. Amen. Kaya nga, nagagalak tayo sapagkat, sabi ko nga, meron tayong leader na hindi tinitignan yung sariling pakinabang. Kundi ang laging tinitignan, paano palakihin ang gawain ng Diyos. Paano dumami ang mga maglilingkod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang pangalawa, mga kapatid, maraming kaluluwa ang naliligtas. Sa ating pagbibigay, mga kapatid, marami ang nakakatanggap ng kaligtasan. Amen. Amen. Bunay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi nga ni Presbyter Olive, ang ating kaloob, mga kapatid, yan ay bahagi natin. Kung ating titignan, yan ay financially lang. Pero kung ating titignan, marami ang naaakay sa paglilingkod sa pamamagitan ng may pinapadala tayong mga misyonary. Amen. Amen. Yung tayo natutulog na, pero yung ating mga manggagawa, gising pa yan. Sila yung nangangaral. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi dito sa aklat ng Mateo 28:19-20, ang sabi dito, glory to God. Dahil dito, nagsiyaon nga kayo
at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Amen. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Amen. Espiritu Santo. Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yan ang dala ng mga ngaral natin sa loob ng iglesia. Praise the Lord. Ano mga kapatid? Upang sila'y yumaon at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At hindi lamang yan mga kapatid. Meron tayong mga ministry sa loob ng iglesia. Meron tayong The Word ministry, meron tayong television ministry, meron tayong radio ministry. Napakalaki ng radio ministry natin mga kapatid. Meron dyan, napakalaki sa Lucena at Amen. dyan sa dako ng Santiago. Yung DC-80 natin. At meron tayong live TV. Yan ay pinupundohan mga kapatid ng mga kapatid. Ang mga pagtatapat natin, yan ay dumadaloy din. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi dito na meron tayong programa ngayon sa loob ng iglesia after ng PE, Personal Evangelism. Meron tayong reaching regions beyond. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat alam natin na nalalapit na ang muling pagparito ng ating Amen. Panginoon. Tunay. Kailangan nating agawin ang mga tao sa impyerno. Tunay. Amen. Kasi ang lahat ng hindi sumampalataya at hindi nagkaroon ng kaligtasan, automatic yan pag nag-rapture. Or pag ang tao namatay, automatic yan sa impyerno. Sabi nga ni Sister Billy kanina, sa Sunday school natin, meron lang 2 taong pagpipilian, parehas na forever yan. Diba? Forever sa langit at forever sa impyerno. Magpasa walang hanggan. Kung dito sa lupa, walang forever, pero after nitong lahat ng ito, merong forever. Di ba? Kaya kung anong pipiliin natin mga kapatid, kaya bilang tayo sa loob ng iglesia, meron tayong kamalayan na ang tao dapat akayin sa paglilingkod. Agawin sila sa impyerno, sa kapahamakan. Gagawin natin ano yan? Dahil yan sa ating pagbibigay at sa ating pagtatapat. Amen. Kung hindi tayo nangangaral o kung hindi pa tayo nakaka-share ng salita ng Diyos, ngunit kung tayo nagbibigay ng ating kaloob, yan ay ginagamit upang isulong ang gawain. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi dito sa aklat ng 2 Corinthians, sa chapter 12, verse 15, ang sabi dito, at ako'y gugugol na may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig nyo ng kaunti. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Basahin natin sa English for the sake of Brother Roger. So I will very gladly spend for you everything I have and expend myself as well. If I love you more, will you love me less? Yan ay totoo mga kapatid sa ating mga manggagawa, sa mga nagtalaga ng buhay, sa mga bago natin, mga kapatid, mga kaibigan natin, ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Ang mga manggagawa po natin dito walang sahod. Ibinigay nila ang kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon. Yung mga ambisyon nila, kinalimutan nila. Alang-alang sa gawain ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At nagagalak tayo sa Panginoon. Sapagkat, kung papansinin mo, sabi ko nga in my previous offertory ko din, kung titignan mo, si Sister Billy, napakalaki ng kanyang pangangasiwa sa dakong ito ng Lower Hutt sa Wellington. Pagkaman siya Bible student pala. Sa kanyang tinanggap ng pagkakatiwala, meron pa siyang classes from, anong oras yun? 9:30 p.m. hanggang madaling araw ng umaga. 2:30. Yun yung, kasi online na ngayon mga kapatid, kaya ang klase nila sa Bible School from the Philippines, at ang klase nila is worldwide. Yung mga Bible students sa iba't ibang dako like Australia, America, sa Europe, sa Asia, mga kapatid, meron silang designated time allotted para sila may classes. So yun lang ang bahagi ni Sister Billy, pero hindi lamang yun. Yung kanyang pangangaral sa mga admin works pa niya. Pero
Kung iyong papansinin mga kapatid, wala naman siyang pakinabang na matatanggap. Wala namang siyang sweldo, hindi naman natin siya binibigyan ng pera yung, di ba? Maging ang kapatid na Berhel. Sa kanya mga kapatid, sa kanyang pangangasiwa, pumupunta pa sila ng Palmerston North. Para doon isagawa ang gawain ng Diyos. Mga kapatid natin doon, pag hindi nakakapunta sa gawain, pinupuntahan nila. Doon sila nag-worship. Ano yan? Upang ang tao agawin sa kapahamakan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang pangatlo, mga kapatid, at ang pangwakas, natutugunan ang pangangailangan ng mga banal. Praise God. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians sa chapter 9 verse 12. Ang sabi dito, this service that we perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Sa Tagalog mga kapatid, ang sabi dito, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangatlo, mga kapatid, natutugunan ang pangangailangan ng mga banal. Amen. Tayo na lang dito sa loob, dito sa Wellington, meron tayong church dito, may hall tayo. Ito naman mga kapatid, hindi naman libre ito. Kundi meron tayong ginagastos na mga expense. Yan ay sasama-samang pagtatapat ng mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ko nga dito sa dakong ito ng Wellington, marami sa atin ang nag-level up sa pananampalataya. Kasi yung pagtulong mga kapatid, unless na ikaw bigyan ng Diyos ng karunungan o kamalayan na ikaw tumulong sa Diyos, hindi mo magagawa. Amen. Nangangailangan kasi yan ng salapi mga kapatid. Financially mga kapatid. At ang sabi ko nga, tayo, pag wala tayong maibibigay sa Diyos, okay lang. Pero wag nating iisipin na pag tayo, wala tayong maibibigay sa Diyos, hindi na tayo sisimba. Hallelujah. Hallelujah. Kundi, ipag-pray natin mga kapatid, na tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, Amen. tayo naman ay pagpapalain ng Diyos. At huwag maging dahilan mga kapatid na kung wala tayong maibibigay sa gawain ng Diyos, hindi na tayo maglilingkod. Amen. Kundi ito'y, sabi nga ni Presbyter Olive, the last time na nag-video call kami, ng meeting, sabi niya, kung wala tayong maibibigay mga kapatid, ipag-pray natin. Pag-pray tayo. Wala namang imposible sa Diyos. At kung ating titignan mga kapatid, lahat ng bagay na nasa atin, lahat yan ay bigay ng Diyos sa atin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung tayo man ay nakapagbibigay, yan ay dahil ang Diyos ang unang nagbigay. Amen. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang yan, biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na nasa ibang bansa, lalo na dito sa dako ng New Zealand. Na ang biyaya ng Diyos dito sa Ghana. Amen. Praise the Lord. Kung ating papansinin sa bansang pinagmulan natin, ang dako ng Pilipinas, halos ang tao naghihikaos. Tunay. Marami ang gustong, alam mo yun, yung may pamilya na isang beses lang halos kumain sa isang araw. Pero tayo dito, napapalisan pa. Praise the Lord. Glory to God. Sa dami ng biyaya. Amen. Tunay. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, lagi nating ipagpasalamat yan sa Diyos. At ibigay natin ang ating bahagi sa Diyos. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi dito, sa aklat ng Awit 50 verse 23, ang sabi dito, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. At sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. Purihin ang pangalan ng God. Ang ating paghahandog ay ng ating pasasalamat mga kapatid. Yan ay pinapakita natin, niluluwalhati natin ang pangalan. Glory. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi ko nahahabaan,
tayong lahat ay magsitayo at ating ibigay ang ating mga ikapu at handog sa Panginoon. Praise the Lord.